Una sa lahat, pagyewang-gewang na eroplano, bumagsak, sumabog at nagliyab. Ang buong detalye kung din ang trahedyang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Babala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mga nagbabalak magkudeta, huwag daw ipilit dahil hindi gusto ng mga Pilipino na matulad sa military junta ng Myanmar. Habang ang Malacanang handang-handa raw sa anumang tangka. Bagong kulungan para sa mga korap, kumpleto raw sa equipment. Walang takas pati ang mga magsasabing may sakit sila. Ang tanong, kailan ba magsasampa ng kaso sa mga korap? Sa gitna ng mainit na usapin sa korupsyon, Enrile, Gigi Reyes at Janet Lim Napoles absuelto sa mga kasong graft kaugnay sa pork barrel scam. At sa papawang papagood night, 82 years old na lola kumasa sa bungee jumping sa taas na 380 feet. At sa showbiz, naglandfall na ang music video ng Cup of Joe na Bagyo. Habang SB19, meron ding music video ng Indonesian version ng Mapa with Aruma. Bersandarlah sebentar saja, lepaslah lelah, biar aku saja. Kau beri hangat dan buatku bahagia. Ang inyo po nakikita ang pagputok ngayong gabi ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. 4 minuto ang tinagal niyan. Hanggang 2 kilometro ang taas ng ibinugang abo mula sa crater ng Bulkang Kanlaon. Papunta ito sa direksyon ng Hilagang Silangan at narito ang pahayag ng PHIVOLCS. Kaya po doon sa mga previous na minor explosive eruptions, medyo maliit lang po ito. Maintain po natin ng alert level. Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro na huwag tularan ng Pilipinas ang Myanmar kung saan bumagsak ang bansa matapos ang kudeta. Ang babala pa niya, ekonomiya ang unang malulugmok. Sabi naman ng palasyo, handa sila sa anumang tangka ng pagpapabagsak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kamakailan lang, inamin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong opisyal na nagtangkang manghikayat sa militar para hindi na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Balak pa raw sanang gawin yan sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Pero hindi natuloy. Nanatiling matatag ang AFP. Babala naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, kung may kudeta, baka matulad tayo niyan sa Myanmar. Hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. Ang bubuhay lang sa iyo, kokonting bansa. Isa na yung China. Exactly the situation of Myanmar. Bagamat walang kumpirmasyon ng kudeta, ang palasyo handa raw sa anumang tangka. Handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Sa kabilang banda, binanata ng palasyo ang mga anilay fake news para patalsikin si PBBM. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, huwag po natin paniwalaan. Paliwanag pa ni Teodoro, sakaling mangyari nga sa Pilipinas ang sinapit ng Myanmar, ang taong may pinakamalakas na baril ang siyang mamumuno. And I don't think Filipinos would like that. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. Sa isa namang panayam, nanawagan naman si Browner na huwag idamay ang AFP sa politika. Pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Malinaw, no, ang paninindigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Loyal po kami sa bandila, sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Wala po tayong puwang sa amin po, no, ito pong usaping kudeta. Simula naman nang umingay ang isyu sa maanumalyang flood control project, hindi na natapos ang mga kilos protesta. Kanina, kinalampag ng mga ralista ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Agad namang naisara ang gate, kaya sa labas na itinuloy ang protesta.
Nagdaos din ng kilos protesta ang mga estudyante at propesor sa University of the Philippines at Ateneo de Manila University sa Quezon City. Lahat sila gusto nang makulong ang mga kurakot. Sa November 30 naman, magkakaroon ng ika-2 trillion peso march protest kontra korupsyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Gusto ni Senador Alan Peter Cayetano na magsama ng miyembro ng oposisyon sa Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Ayon kay Cayetano, magandang gagawing pag-livestream ng hearing. Pero sana raw ay may iba pang miyembro ng komisyon. Ang ICI, binubuo nila dating Supreme Court Justice Andres Reyes, dating Public Works Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Si Reyes ay appointee ni dating Pangulong Duterte habang nagtrabaho naman sa Aquino Administration si Singson. Sa kabila po niyan, sabi ni Cayetano, bukod sa oposisyon, dapat din daw magsama ng religious leaders. Ayon naman sa ICI, bukas sila sa rekomendasyon. Sa maraming bansa na nayuyugyog ng matinding krisis, nagkakaroon po yan ng mix na cabinet or coalition government. Hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas, magsama ng isang oposisyon. Mga opisyal ng DPWH at mga kongresista, kabilang na si Zaldico sa mga posibleng kasuhan sa Sandigan Bayan sa susunod na buwan. Giit pa ni Ombudsman Boying Remulla, pabibilisin ang proseso para raw makulong ang mga dapat makulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Target ng Ombudsman, 8 kaso agad ang isasampa sa Sandigan Bayan sa Nobyembre. Siyempre, ina-evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Basta hindi nakagaya ng dati na snail pace. Talaga ito, talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan ito. Kasi gano'n naman dapat . Ang corruption, matagal na nangyayari yan. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Mga engineers. May mga congressman na kasama. Kabilang umano sa mga tinitignan ang dating kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa Sunwest Construction, ang kontraktor ng 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro na sinasabing substandard at may kickback. Isiniwalat pa ng ilang dating engineer ng DPWH na bilyong piso raw ang naibulsa mula sa iba pang flood control project, bagay na itinanggi na noon ni Ko. Pero ayon kay Remulla, kapag mapatunayan kasama sa mga kakasuhan, hihilingin ng ombudsman na kanselahin ang passport ni Ko. Hanggang ngayon kasi nasa abroad pa rin siya at hindi pa umuuwi ng bansa. Kasabay nito, ang Department of Justice nakahanda na rin magsampa ng kaso sa Regional Trial Court laban sa mga dawit sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan, kasama sa mga kasong ihahain, malversation of public funds, falsification, perjury at graft. Giit ni Remulla, hindi na dapat maulit ang mabagal na hustisya mula sa dati 6 na buwan hanggang 1 taon. Target ngayon ng ombudsman na matapos ang preliminary investigation sa loob ng 2 buwan lang. Pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Mali ho yun. Dapat po dyan, magpapakulong tayo nang dapat makulong. Sa gitna ng investigasyon, nilinaw rin ni Remulla na hindi na ipipilit ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na maging state witness. Nakita naman nila na ang hirap gawin yon na magbigay ng blanket immunity lalo na sa Ghost Project. Hindi mo naman kailangan ng state witness kung tutuusin . Hindi, ano lang yan, kasi nga cooperative witness yan. Ayon nga kay Remulla, cooperative witness na lang si Hernandez. Bibigyan siya ng konsiderasyon pero hindi garantisado. Samantala, lumabas din sa ulat ng Anti-Money Laundering Council ang pangalan ni dating Bulacan Representative Salvador Ader Pleito na umano'y nakatanggap ng pera nung siya'y pa ang presidente ng SA Pleito Construction Corporation. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Pleito ang paratang. Giit niya, handa siya makipagtulungan sa AMLAC at sa mga otoridad sa ngalan ng transparency. Bukod kina Ko at Pleito, nauna na rin pinangalanan ni Remulla si ACT-CIS Representative Edvic Yap na umano'y tumanggap ng pera sa mga diskaya, habang ang Benguet Representative Eric Yap ay tinukoy na person of interest sa flood control anomalies sa La Union. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang magkapatid sa issue. Target ng ombudsman na maisampa ang unang batch ng kaso bago matapos ang taon.
kapag nakasuhan. Kasama na riyan ang pagpapatupad ng freeze order sa mga ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Sa ngayon, hindi pa sigurado ni Remulla kung may mga senador na kasamang sasampahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi na raw uubra ang palusot ng mga makukulong na korap na biglang gusto magpa-ospital. Pati raw kasi medical equipment, meron na rin sa pagkukulungan sa kanila. Nasa Frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Maluwag at may sariling banyo. Ganito ang New Quezon City Jail na posibleng pagkulungan ng mga sangkot sa korupsyon sa gobyerno. Ininspeksyon yan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama si Interior Secretary John Vic Remulla. Giit ni Remulla, hindi ito special treatment. Ang requirements po ng sandigan ay dapat malapit sa kanilang courthouse. Judging for the magnitude of this case, which can go from between 200 to 1,000 indictees, ito na pinakamalapit at pinakamalaki para magkasya lahat yan. Bukod dyan, wala na rin daw magiging lusot ang mga masasangkot na biglang gustong magpa-ospital. Meron po kami infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, maglalagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, maglalagay rin kami. So wala nang excuse. Mayroong mahigit 1,000 bakanting slot sa bagong gawang wing sa pasilidad na ito. Maraming bakanting selda dito sa jail facility na ito dito sa Quezon City. Pero kung ang mga otoridad ng tatanungin, sa flood control scandal pa lang, ay kulang na kulang pa ang mga ito. Kung sakali, handa ang BJMP sa pagtanggap sa mga makakasuhan. Ang tanong, meron bang magpapasko dyan o baka naman magpapasko tayong walang makukulong? Ayon sa ICI, Sandigan Bayan ang makakasagot niyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa gitna ng mainit na usapin sa korupsyon, inabswelto ng Sandigan Bayan sina Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes at Janet Napoles para sa kasong katiwalian sa pork barrel scam. Kung ganyan daw ang mga nangyayari, sabi ni Congresswoman Laila De Lima, good luck na lamang sa issue ng flood control. Nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Absuelto! Yan ang hatol ng Sandigan Bayan sa pork barrel scam case ni na dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff niya si Gigi Reyes at ang binansagang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. 15 counts ng graft ang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos bigong mapatunayan ng prosekusyon ang kasalanan ng mga akusado beyond reasonable doubt. Kasama sa naabsuelto ang mahigit 40 iba pang akusado kaugnay ng umano'y pagwaldas ng 172 million pesos PDAF funds ni Enrile. Online dumalo sa promulgation si Napoles mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, habang si Enrile naka-zoom mula sa ospital na naka-oxygen at ginagamot sa pneumonia. Emosyonal namang nagpasalamat si Reyes matapos mapawalang sala. Pero kahit absuelto sa kasong kriminal, pinagbabayad pa rin si Napoles at ilan pang akusado ng mahigit 200 million pesos bilang civil liability. Sa desisyon ng korte, hindi napatunayang in bad faith si Enrile sa pagrekomenda sa mga NGO ni Napoles bago pa ideklarang unconstitutional ang PDAF noong 2013. Kasunod ito ng mga naunang pagkakaabsuelto ni na Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Bong Revilla, mga pinakamalalaking personalidad na kinasuhan noong Aquino administration. Una na ring naakwit sa kasong plunder ang 101 years old na si Enrile noong nakaraang taon. Pero para kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, senyales ito ng mabagal na hustisya sa bansa. Aniya, kung ganito rin ang magiging takbo ng mga kaso sa flood control scandal, good luck na lang daw sa atin. Medyo na-frustrate kami pag ganyan na merong mga nadidismiss na mga cases flowing from the PDAF Napoles scam. Diyan din ang pitfalls kapag tumatagal ang mga kaso. Parang there's lesser scrutiny, especially from the public. Kapag ilang taon ang lumilipas na hindi nadidesisyonan at mamamalayan na lang natin ay nadidismiss na. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya naman iginit na dapat tiyakin ng Administrasyong Marcos na hindi na maulit ang nangyari sa PDAF scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez,
News 5. High-tech ang panloloko ngayon ng mga nabisong scammer sa Malate, Manila. Gumagamit sila ng Artificial Intelligence or AI para mambiktima sa social media at sa mga dating apps. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ong Pauco. Sa loob ng condo unit na ito sa Ross Boulevard sa Malate, Maynila. Nadatnan ng mga pulis ang mga empleyadong napayuko at napaupo na lang sa sahig. 39 ang naaresto, isang Taiwanese, 8 Chinese at 30 Pilipino. Nakumpiska ang 36 na computer, mahigit 200 cellphones at daan-daang SIM cards na ginagamit sa pang-scam online. Ayon sa ECG, ang operasyon ay sangkot sa romance investment scam, kung saan ginagamit ang artificial intelligence para maghanap ng mga biktima sa social media at dating apps. Dito, pinapaibig muna ang mga target bago hikayati na mag-invest sa peking negosyo. Karamihan sa mga nabibiktima, dayuhang nasa edad 20 years old hanggang 40 years old. Isa sa mga nabiktima, nakapagpadala ng 2 million pesos habang ang isa pa ay umabot sa 600,000 pesos. Binubuo raw ng 3 grupo ang mga scammer. Yung unang grupo, ito po yung mga gumagawa ng different profiles para maghanap sila ng mga would-be victims. The second group is the one engaging doon sa mga mabibiktima nila from other countries. Once they gain the trust of the would-be victims, iti-take over na ito nitong mga Chinese national. Lalo na pagka nagkaigian na doon sa pag-uusap at mag-i-invest na daw. Napag-alaman na marami sa mga suspect ay dating nagtrabaho sa Pogo. Maharap sila sa mga reklamong paglabag sa Securities Regulation Code, SIM Card Act at Access Devices Regulation Act, habang patuloy ang investigasyon kung may mas malaking grupo sa likod nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Maglalabas daw ng memorandum ang gobyerno para maiwasan ang korupsyon, partikular sa pagpapatayo ng mga classroom, kalsada at tulay. Titiyakin din daw na magkakaroon ng transparency. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Ang pinaka-importanting tingin kong reforma na iiwang legasya ng ating Pangulo is yung transparency. Ito ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ginagawa nilang investigasyon sa korupsyon sa ahensya. Nakipagkasundo ang DPWH sa Simbahang Katolika, Mayors for Good Governance at iba pang grupo para paigtingin ang monitoring ng mga infrastructure projects sa buong bansa. Layo nitong protektahan ng kaban ng bayan mula sa katiwalian at korupsyon. Nung kinausap ako ng Pangulo, the President did not tell me to defend DPWH. The President told me to reform DPWH. Kasi, alam niyo, kaya lang naman nagawa itong mga malakihang pagnanakaw na nakita natin na matagal nang nangyayari sa DPWH at iba pang ahensya sa gobyerno is because these things are done in secret. Kaya po nakapagnakaw ng bilyon-bilyon yung mga luko-luko dun sa First District ng Bulacan kasi siga-sigagan po yun eh. Unang nabisto ang Ghost Project sa Bulacan. Sa mga susunod na araw daw, isa sa publiko nila ang mga reforma sa transparency, kabilang ang pagbuo ng isang portal. If we are able to do that, together with other reforms, mahihirapan na silang gawin yan. Lalo na yung unprecedented na pagnanakaw na nakita natin, na matagal na namang nangyayari. Hindi lang ito sa flood control projects, kundi pati sa ibang infrastruktura. Una nang sinabi ni Dizon na nakatakdang bumuo ng Memorandum of Agreement ang DPWH at ibang ahensya para sa pagpapagawa ng mga classroom. Halimbawa sa classrooms, matagal nang sinasabi yan na magmowa na lang at humingi ng tulong ang DPWH sa mga LGUs, sa mga mayors. Bakit hindi ginagawa? Hindi ba? Susundan natin yung mga health facilities, susundan natin. Para sa akin, pati kalye, pati tulay. Kailangan, tulong-tulong. Ito rin ang unang beses na nagkasama sina Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nag-resign sa pagiging Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure.
Hindi kaya to ng ahensya lang ng Department of Public Highways or ICI. O kaya maski mayors, hindi rin kailangan. This should be a whole of society approach para talagang tulong-tulong kasi talagang napakalawak, napakalaki ng problema. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Posible rin kumasa sa sal and reveal ang mga miyembro ng gabinete. Hindi pa masabi ni Palace Press Officer Claire Castro kung voluntaryo itong gagawin ng mga cabinet members. Ayon sa Malacanang, pag-uusapan ito ng gabinete sa kanilang meeting bukas. Unang kumasa sa sal and reveal ang ilang senador at mga kongresista. Kasunod dito ng mainit na issue ng korupsyon kung saan ilang opisyal ang nadadawit. Showbiz Tonight na tayo. Bumuhos ang emosyon sa bagong labas na Bagyo music video ng Cup of Joe featuring Dylan Menor and Jada. Malalim ang hugot ng kanta na tungkol sa patuloy na pagkapit sa isang relasyon kahit pa tapos na ito at hindi na mababalikan pa. Kitang-kita naman ang emosyon na yan sa aktingan ni naharana pop heartthrob Dylan Menor at Jada. Pinuri ng netizens sa comment ang MV at ang acting ni Dylan. Bahagi ang kantang Bagyo sa album ng Cup of Joe na Silakbo. Nagalit at minura ng apo ng yumaong Pangulong Manuel L. Quezon, sina Jericho Rosales at Direk Gerald Tarog ng pelikulang Quezon. Ginawa raw kasi nilang katatawanan ang buhay ng kanyang lolo. Dumepensa naman dyan ang producer ng pelikula. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Imbis na palakpakan, nabalot ng tensyon ng talkback session ng pelikulang Quezon sa Makati. Si Enrique Ricky Quezon Avancenia, apo ng yumaong Pangulong Manuel L. Quezon, harapang kinwestiyon ng direktor na si Gerald Taro at aktor na si Jericho Rosales. Na sinalaunan nyo ang alaala ng aking lolo. So what you have opened, Mr. Taro, is a Pandora's box. Mahiya kayo. Ngayon, ito sinachannel ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Kayo mga kayo! Nagsimula ang mainit na usapan ng tanungin ni Avancenia kung political satire ba ang pelikula. Ayon sa kanya, umamin daw si Tarog. Okay, so satire. So huwag lagi pagpapaniwalaan. Joke pa na ito. It's a joke. It is satire. Tumayo naman si Jericho Rosales para sana awatin si Avancenia at bigyang daan ang iba pang magtatanong. No. Listen to me. We're going to listen to you, but there's a space and time. Jericho, wag mo akong ganyan ha? No, sir. Because Umupo ka, patapusin mo ako. 1 minute, I'm done. Pero hindi pa siya dyan natapos. Dahil sa kanyang social media post, iginiit ni Avancenia na ang dating Pangulo ay isa sa mga pinakamahuhusay at hindi korap. Kaya aniya, hindi dapat isama ang kanyang lolo sa kabaduyan ng Bayani verse ni Taro. Sa statement post naman ng TBA Studios, ang producer ng pelikula, bagamat naiintindihan umano nila ang sentimento ni Avancenia, iginiit din na binasi nila ang pelikula sa verified historical accounts, kabilang na ang mismong autobiography ng Commonwealth President. Dagdag pa ng TBA Studios, may inilabas silang study guide at companion book para patunayan ang mga pinaghugutan ng pelikula. Nananawagan din ang mga producer na panoorin muna ang Quezon para raw mas maintindihan ang layunin ng pelikula at makasama sa mga diskusyon tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, negosyante nagbebenta ng mga nakaw na batera nagkakalaga ng 100,000 pesos listado sa Quezon City. Trahedya, eroplano bumagsak, sumabog at nagliyab. 2 patay. At ang music video ng Indonesian version ng kantang Mapa ng SB19. Jangan khawatir, bersandarlah sebentar saja. Lepaslah lelah, biar aku saja. Kau beri hangatan buatku bahagia, mama. Lepaslah lelah, biar aku saja. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa CCTV sa Baguio City, ang isang lalaking tila may inaabangan habang nakaupo sa railings. Maya-maya, hinablot niya ang 3 cellphone ng mga menor de edad saka kumaripas ng takbo. Kalaunan na aresto rin ang sospek at nabawi ang isa sa mga cellphone. Nabenta na raw yung iba. Sa huli, hindi na siya dinamanda ng mga biktima. Timbog ang isang negosyante nagbebenta ng mga nakaw na baterya ng mga telco company sa Quezon City. May inside job daw kaya nailabas mula sa mga telco ang mga baterya na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon, exclusive. Sa cellphone video na ito, pinuntahan ng asset ng Quezon City Police District ang isang garahe sa Barangay Talipapa sa Quezon City kung saan daw binibenta ang mga nakaw na baterya ng mga telco. Kausap niya ang may-ari ng garahe na ipinakita pa ang mga bateryang ibinibenta sa online. Nang magpositibo na ito na nga ang mga baterya na hinahanap ng mga nagre-reklamong telco, pinalibutan ng mga nakaabang na operatiba ang negosyante. Agad siyang pinusasan. Na-recover na sa 80 baterya na kung tawagin ay rectifier. Ayon sa QCPD, nagreklamo ang mga telco matapos magkalat sa online ang kanilang rectifier batteries na eksklusibo lamang sa telco. Ang mga rectifier batteries ni-import pa sa ibang bansa. Nagsisilbi ang mga ito na inverter ng kuryente na ginagamit sa mga electronic device ng mga telco. Nasa 100,000 ang tunay na halaga ng mga baterya pero bagsak presyo na ibinebenta ang mga ito ng sospek sa online. Ginagamit po ito sa yung mga solar panel na kino-convert nila. Kaya medyo mabilis ang bentahan nito, parang 8 to 15,000 sa online. Sinabi raw ng nahuling negosyante na binibili raw niya ang mga ito sa junk shop. Pero tingin ng QCPD, maaaring may inside job na nangyayari. Kaya nailalabas mula sa telco company ang mga rectifier battery. Mga buyer at seller lang daw tulad ng mga empleyado ng telco ang may alam na pwedeng paggamitan ng mga rectifier. Nag-iimbestiga tayo kung bakit nawawala to. So magba-backtracking tayo kasi mga past 2 to 3 years nawawala na itong mga sa inventory ng mga telcos. Sinampahan ng sospek na reklamong paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang tatay dahil sinagip niya ang kanyang anak na muntik nang malunod sa ilog sa Cebu. Ang biktima ni lamon ng alimpuyo o whirlpool. Naa sa frontline ning balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sinubukan pang i-revive ng ilang kaanak at residente ang lalaking yan sa tabing ilog sa barangay Agtugop sa Asturias, Cebu. Sa kasamaang palad, namatay siya. Bago nasawi, nasagip niya ang kanyang 11 anyos na anak na muntikan ng malunod sa ilog. Ayon sa mga kaanak ng biktima, naliligo sa ilog ang mag-ama nitong Lunes nang biglang lumitaw ang isang alimpuyo o whirlpool. Tinangay ng alimpuyo ang bata pero nabuhat siya ng tatay. Yun nga lang, naipit ang mga paa ng tatay sa mga bato sa ilalim ng ilog hanggang sa nahigop siya ng alimpuyo. Ang 2 pang anak na lalaki na nasa tabing ilog, nagpasaklolo sa kanilang kaanak. Naabutan na lang nilang paikot-ikot sa alimpuyo ang 11 anyos na bata habang nasa ilalim na ng tubig ang ama. Ang sako ang part nga kami ginakita sakitan jud. Si kuya may kinamo man kanang hinagad ki si kuya namo. Ayon sa pamunuan ng barangay, dati na nilang pinaaalahanan ng mga residente na delikadong maligo sa naturang ilog dahil maraming beses nang may nalunod doon. Naglagay muna sila ng lubid at salbabidas sa lugar para hindi na maulit ang trahedya. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Matutuloy daw ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kasunod po yan ang pagbasura ng ICC sa hamon ng kampo ni Duterte kaugnay sa jurisdiksyon ng korte para sa kasong Crimes Against Humanity. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Isa sa mga depensa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kawalan daw ng kapangyarihan ng International Criminal Court o ICC na imbestigahan ng kanyang war on drugs. Dahil hindi na miyembro ang Pilipinas mula 2019, iginiit ng depensa
na walang karapatan ang ICC na pakialaman ang mga nangyari sa bansa. Pero sa bagong desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1, ibinasura ang argumentong ito. Malinaw raw na may jurisdiksyon ng korte sa mga krimen na naganap noong miyembro pa ang Pilipinas. Binigyan din ng korte na noong 2018 pa binuksan ng prosecutor ang investigasyon sa giyera kontra droga. Nasakop ang mga krimen mula July 1, 2016, unang araw ng termino ni Duterte. Ilang linggo lang matapos nito, formal nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Sabi ng korte, may direktang koneksyon ang pagbubukas ng investigasyon sa desisyon ng gobyerno na umiwas sa ICC. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, pwede pa itong iapila ng kampo ni Duterte. Isa pang pagkakataon pa para kumbaga mabaliktad ito. Pero unlikely Alam nyo, sa buong konteksto, sa buong sitwasyon internationally, maraming nakaabang dito sa question na ito. Dahil may mga gustong umalis ng ICC rin. Ngayon, hinihintay ang desisyon ng ICC kung fit to stand trial si Duterte. Posibleng ilabas ang pasya ngayong taon o sa unang bahagi ng 2026. Ayon kay Conti, kung ideklarang unfit, hindi madedismiss ang kaso, kundi madedelay lang at susuriin tuwing 120 days. Ayon kay ICC accredited lawyer Attorney Joel Butuyan, baka matuloy ang confirmation of charges hearing sa susunod na taon. Pag nag-decide sila na mentally fit siya, i-schedule nila yan for confirmation charges. I would expect early next year na. Maaari ring umanong maglabas ng arrest warrant ang korte laban sa iba pang kasabwat, kabilang na si Senator Bato de la Rosa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Balitang sports naman tayo, mag-uuwi na naman ang medalya para sa Pilipinas si Carlos Yulo. Nakamit ng Pinoy gymnast ang bronze sa men's floor exercise ng World Artistic Gymnastics Championships sa Jakarta, Indonesia. Gold naman ang nakuha ni Filipino-British Jake Harmon at silver ang British ding si Luke Whitehouse. Bumawi si Kaloy matapos mabigo noong nakaraang taon. Next target naman niya ay makakuha ng medalya sa vault event. Ibang lengguwahe, pero ramdam pa rin ang emosyon sa Indonesian version ng music video ng Mapa by SB19 at Aruma. Magkasama mismo ang P-pop kings at Indonesian singer sa naturang MV. Tampok din dyan ang reenactment ng kanta na tungkol sa pasasalamat at pagbigay-pugay sa sakripisyo na ginawa ng ating parents para sa atin. Libo-libo agad ang views niyan in just 3 hours. Maraming Indonesian at Pinoy netizens ang naantig at nakarelate sa music video. Jangan khawatir, bersandarlah sebentar saja. Lepaslah lelah, biar aku saja. Kau beri hangatan buatku bahagia, mama. Lepaslah lelah, biar aku saja. Susunod, 2 patay sa bumagsak at sumabog na eroplano sa Venezuela. At ilang filmmakers nakakagawa raw ng pelikula ng dahil sa flood control project. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Dalawang patay sa bumagsak at nagliyab na eroplano sa Táchira, Venezuela. Kaka-take off pa lang ng Piper plane nang bigla itong bumaliktad hanggang sa bumulusok sa Paramillo Airfield. Nagliyab ang eroplano at nagkalat ang mga pareto nito. Kabilang sa mga nasawi ang piloto.
Ayon sa ulat, nawala ng kontrol ang piloto matapos sumabog ang gulong ng eroplano. Pag-aari raw ng kanilang gobyerno ang naturang aircraft. Patuloy pa ang investigasyon. 100 magnet ang bumara sa bituka ng isang binatilyo sa New Zealand. Panoorin yan sa report na ito. Ikinagulat ng mga doktor nang makita ang x-ray result na ito ng isang 13 years old na batang lalaki sa New Zealand dahil ang nakitang nakabara sa kanyang bituka, 100 maliliit na high-powered magnet na nagpatong-patong na. Dahil dyan, kinailangang operahan agad ang binatilyo. Ayon sa New Zealand Medical Journal, isinugod sa ospital ang pasyente dahil 4 na araw nang sumasakit ang kanyang tiyan. Nang suriin, inamin daw ng binatilyo na nilulunod niya nga ang mga magnet. Ang mga magnet na yan, nabili niya sa online shop na Temu. Hindi naman niya sinabi kung bakit niya nilunok ang mga ito. Ang ganyang klase ng magnet, ipinagbabawal na sa New Zealand kapag personal o sa bahay gagamitin. Delikado ito kapag nalunok dahil maaari nitong mabutas ang bituka at maging sanhi ng komplikasyon. Pinagpapaliwanag na ng mga otoridad ang online shop kung paano ito na-deliver sa bata. Nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Temu. Sa ngayon, ligtas na ang binatilyo at nakalabas na rin ng ospital matapos ang higit 1 linggong pagkaka-confine. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Abangan 82 years old na lola, walang takot na nag-bungee jump. At Julian Santos gaganap bilang member ng LGBT sa kanyang bagong pelikula. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Itay ng mga filmmaker na sangkot din daw sa flood control project scandal. Yan ang chika ng batikang direktor at writer na si Ronald Carballo. Sa kanyang interview with actress Angel Aquino, binanggit ni Direk Ronald na dahil sa flood control project ay nakakapag-produce daw ng pelikula ang mga filmmaker na ito. Hindi nag-name drop ang direktor, pero ang chika niya, ilan sa mga filmmaker na ito ay nakasali pa raw sa Cannes Film Festival. Direk, spill the tea! Mga pinag-uusapang involved dun sa problemang yan ng bansa, ng mga magnanakaw na congressman, etc. Nagpo-produce sila ng film out of that. Ngayon ko na-realize, kasi kilala ko sila eh. Kaya pala nakakapag-produce ng kung ano-ano, dumadayo pa ng Cannes, etc. Tapos ganun pala, yun pala ang pinanggalingan. All set na ang si Julian Santos sa serya na Call My Manager. Chika niya sa News 5 na challenge siya sa kanyang role bilang isang lipstick lesbian. Nasa frontline ng balitang niya si News 5 entertainment correspondent Von Belinario. Mula sa takutan last year sa MMFF entry ng Espantajo, ibang aktingan naman ni Julian Santos ang mapapanood natin sa kanyang comeback project. Gaganap siyang LGBTQIA+ member sa upcoming project na Call My Manager. Kasama yan sa lineup ng QC Selects ng Q Cinema International Film Festival. Super excited na nga si Juday dahil noon pang 2022 yan sinimulan, directed by Eric Mati. I'm so proud of Call My Manager. It's very experimental, especially on my end because I play lipstick lesbian. And since hindi siya mainstream ang kumbaga, you can actually say whatever you want. So ang saya lang paglaruan na, ito pala yung pakiramdam ng pagiging manager. Na-enjoy at na-challenge din si Juday sa pagganap bilang LGBTQIA+ member sa project. Ang lawak na, so kailangan kong aralin, ano ba ang definition talaga ng lipstick lesbian?
Mapapanood na ang Call My Manager sa Q Cinema International Film Festival this November sa selected cinemas sa Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, walang pinipiling edad ang adventure gaya ng isang lola sa India. Wala kayo kay Lola na kumasa sa pinakamataas na bungee jump doon. Very confident si Lola. Ayaw pa niya tumingin sa camera. Tumalon siya mula sa halos 4 na talampakan ng taas. Sumasayaw pa si Lola kahit nasa ere. Maraming netizens ang humanga sa kanyang katapangan. Patunay si Lola na kadalasan ng greatest joy ay nakukuha sa labas ng ating comfort zone. Paano yung sigaw? Actually, yung ganyan kasi, mabilis na yung talon eh. Oh. Yung matagal, kasi you bounce and Yung bounce pagano'n, and pagano'n, bounce ano? and bounce until you stop. Kaya mo ba yun? Nagawa ko na yun eh. Nagawa mo na saan? Mahaba yung bouncing, kaya nga sinasabi ko, mahaba yung bouncing eh. Parang ang bilis ng talon, toing, toing, saan mo nagawa? toing. Anong bansa? Sa Enchanted Kingdom lang yata eh. Ganun lang. Dati, in the 1990s, meron sa Subic. Hindi na namin naabutan yun, Ninja. Kamusta yung pakiramdam nung patalon ka pa lang? Wala bang kapal? Patalikod na talon eh. Totoo ba yan, sir? Wala akong credibility dito. Mag-weekend na nga tayo. Pag ako sige, goodbye na tayo. Happy weekend sa inyo. Yan po ang 45 minutong pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes mga kapatid, kaming inyong kapatid sa balitaan at sa public service. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, Oroseo, ako po si Gretchen Ho. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.